Wow! Ang ganda naman dito. Sana pala isinama natin sila. React ni Lemon. Natuwa ito sa mga punong kahoy sa paligid na pawang hitik sa bunga, tulad ng santol, bayabas, mangga, rambutan at siniguelas. Marami ring puno ng saging na pawang hitik na rin sa bunga. May isang kubo room na nagsisilbing pahingahan na kompleto rin sa gamit. May maliit na sala, may kainan, may kwarto at may kubeta. Ang cute naman ng lugar na ito. Nakaka-refresh ng mga mata. Salamat sa pagpapaunlak nyo sa akin ha. Wala yung Tin. May tiwala kami ni Lay sa iyo. Talaga? Oo. At bilang babae, nararamdaman namin na hindi ka talaga tomboy. Nag-iinarte ka lang. Ha? Umamin ka na. Tayo-tayo lang naman eh. Promise, walang makakaalam. Kami lang ni Lemon. That's woman intuition. Magagaling tayong mga babae sa pagbasa ng damdamin at pagkatao. Napapangiting wika niya. Tama kami ano? Tumango siya. Magtatapat ako sa inyo. Pero promise nyo na hindi nyo ako ibubuko. Promise, ikaw pa? Friend ka na namin. Wala siyang inilihim sa dalawa. Ang katotohanan ay isiniwalat niya rito. Katotohanang hindi alam ni Eli pero nagawa niyang sabihin sa dalawang ito. Bahala na. Gusto lang niyang magpakatotoo sa dalawa. Hay, nakakapanghinayang naman. Bakit ayaw mong maging close kayo ngayon na pareho na kayong adult? Umiling siya. Gusto ko talagang papaniwalain si Justin na isa akong tibo para hindi na niya ako gambalain pa. Baka sakaling tigilan na niya ang pangungunsimi sa akin tuwing magkikita kami. Pagtatapat niya. Ano ang trabaho mo rito, Tin? Wala. Ano ba namang trabaho ang makukuha ng isang katulad ko na high school graduate lang? Ano ka ba? Huwag mong maliitin ang sarili mo, no? Maganda ka at bata pa. Given the chance, pwede ka pang mag-aral at makatapos. Bakit hindi ka lumabas ng Maynila at doon magtrabaho? Wala naman akong kakilala doon eh. Alam mo, 3 lang kami ng lola ko sa bahay. Kung gusto mo ay doon ka sa amin tumira. Sasabihin ko kay lola. At saka maraming connection iyon. Ipapahanap kita ng trabaho. Talaga? Nabuhayan siya ng malaking pag-asa. Matagal na niyang gustong makipagsapalaran sa Maynila. Oportunidad lang ang hinahanap niya. Kung gusto mo, just let me know. Gusto ko, Lemon. Hayaan mo. Pagbalik namin sa Maynila sa Monday, ikakausapin ko si Lola. Tutal ay maiiwan pa rito si Justin, kaya pwede kang sumabay sa kanya sa pagluwas just in case na mahanapan ka namin ng trabaho. Malaking utang na loob kung tatanawin kapag ginawa mo yon. Masaya silang nanginain ng mga prutas habang patuloy na nag-uusap. Maya-maya ay dumating sina Justin at mga kasama. Napuno ng tao ang kubo. Dinatnan sila ng mga ito na nakasalampak sa sahig na kawayan. Walang abisong naupo sa tabi niya si Justin. Kumusta ang paliligaw mo? May pag-asa ba? Pabulong na tanong nito. Baka sakali. Nandiyan ang boyfriend ni Lemon. Kaya mo bang lumaban ng sabayan? Bahala na. Kung ako sa'yo, itigil mo na ang kalokohang yan. Sa lalaki ka na lang magmahal. Huwag mo akong turuan ang gagawin ko. Ang yabang mo ngayon. Kung kailan mabait na ako sa'yo, ikaw naman ang masungit. Inirapan niya ito at napatingin kay Lemon. Napatawa si Lemon. Nagkakaintindihan na sila nito at napangiti rin siya. Mag-swimming naman tayo bago kami bumalik ng Manila. Wika ni Julius. Oo nga, para masaya. May alam kaming resort na Eli. Pwede tayong pumunta roon. Talaga, Tin? Sige, punta tayo doon. Paano, Eli? Puntahan natin ang may-ari ng resort? Baling niya kay Tin. Sige, bago tayo umuwi ay daanan na natin. Lumipat siya ng upuan at tumabi kay Lemon. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi naman ito tumanggi. Hinalikan pa niya ang kamay nito kahit na nakatingin si Ramon at sa tingin niya ay medyo naiinis na sa ginagawa niya. Nginitian lang ito ni Lemon at nafasipayan na anyo. Pagkatapos manginain ay sabay-sabay na silang umuwi. Hindi siya umalis sa tabi ni Lemon kung kaya hindi siya nadikitan ni Justin. Pare,
Nakakabad trip naman yung kababata mo. Hinalikan ba naman ang kamay ng honey ko ng harap-harapan? Reklamo ni Ramon na makabalik na sila ng bahay. Honey, pabayaan mo na lang siya. Harmless naman siya saka alam ko kung saan ako lalagay. Mabait naman si Tin. May problema lang ng konti. React ni Lemon. Ganoon? Niligawan ka na ba? Baka maagaw ka niyan sa akin ha? Ramon, hinding-hindi mangyayari ang sinasabi mo. Aba ang laki ng naging hirap ko na para lang mapaibig kita. Nakalimutan mo na yata. Oo nga naman pare, sobra kang insecure, sa tibo pa. Talaga bang tibo? Malungkot na usisa niya. Wala tayong magagawa kung ganoon siya. Matanong nga kita Justin, bakit ba masyado mong pinoproblema si Tin? In love ka ba sa kanya? Paano ka namang mai-inlove sa isang babae na may pusong lalaki? Abay madali yan, itanan mo at saka mo patikimin ng masarap na kiss. Matatauhan yan. Ang lakas sumuntok no? Baka mabungal pa ang ngipin ko sa susunod. Pero nakakapanghinayang yun pare, ang ganda. Pwedeng model ang katawan eh. Mabihisan lang yun at saka maayusan, pwedeng artista eh. Hindi ko nga gusto na maging tibo siya ng tuluyan kung may magagawa lang ako. Bakit kasi hindi mo subukang ligawan? Eh kung suntukin na naman ako, kayo talaga? Porket hindi nyo natikman ang suntok ng bruhang iyon ay buyo kayo ng buyo. Ano ka ba naman Justin? Parang inamin mo na mas malakas sa iyo si Tin. Yung laki ng katawang mong yan ay natakot ka sa isang babae? Of course, hindi ako takot sa kanya. Pero ayoko siyang patulan. Love mo nga siyang talaga. Tigilan nga ninyo ako ng katatukso sa akin. Inaalibadbaran akong isipin na isang tibo ang mamahalin ko. Baka maging magkaribal pa kami noon balang araw. Pero sa totoo lang, kakaiba itong nararamdaman niya para kay Tin sa muli niyang pagkakita rito. Si Tin na dating pangit sa paningin niya at lagi niyang binubuska noon ay isa ng maganda at malaking bulas na dalaga. Ang babaeng ito na lagi niyang pinapaiyak noon ay mukhang marami ring paiiyaking lalaki sa ngayon. Ayaw sana niyang pansinin ito dahil pero hindi niya matiis na hindi ito tingnan at bigyan ng atensyon. Pero kahit na nakasuot pang lalaki ito ay lumulutang pa rin ang ganda nito. At bakit ba siya maa-attract sa babaeng ito? Lalo pa at nabalitaan niya na trip nito ang magbigay ng regalo at bulaklak sa mga babae. Nakapanghihinayang dahil lumaking maganda si Tin. Pero gugustuhin ba niyang umibig sa isang babae na sinamang palad na magkaroon ng pusong lalaki? Hoy, bakit bigla kang natahimik? Tawag pansin ni Jay sabay hampas ng malakas sa kanyang braso. Wala lang. Alam mo, magpatingin ka na sa doktor. Bihira ang nakakaligtas sa love knot. Tigilan nga niyo ako. Nagmamalasakit lang ako sa kababata ko. Gusto ko siyang mabago. Hindi pa naman huli ang lahat dahil bata pa siya. Paano kaya siya babaguhin? Subukan mo kayang ligawan, Jay. Natuloy ang lakad nila sa pagsuswimming sa resort na alam nila ni Eli. Kasama siya roon pero wala siyang balak maligo. Balot na balot pa nga siya at kompleto sa kanyang uniforme. Ano ka ba naman, Tin? Bakit hindi ka nagbaon ng pampaligo? Sita sa kanya ni Lemon. Wag na lang. Nahihiya akong makita ang mga hita ko. Sobrang conservative ka pala. Kapag nasa Maynila ka, kailangang medyo fashionable ka. Kung hindi baka mapagtawanan ka. Saka na lang, huwag niyo akong intindihin, okay lang ako dito. Nasa tubig na ang lahat ng mga kasama nila pati sina Juben at Eli. Siya ang bukod tanging nakatanghod sa mga ito. Nakaupo sa gilid ng pool at mistulang investigador sa kanyang ayos. Pasulyap-sulyap siya kay Justin. Machong-macho talaga ang kababata niya. Sinungaling siya kapag hindi niya inamin sa kanyang sarili na itinatangi pa rin niya ito. Camouflage lang talaga ang pagtutumboy-tumboyan niya. Ayaw lang niyang maligawan. Hindi niya alam kung bakit. Kasi alam niya na maganda siya. Marami ang nagsasabi noon sa kanya. At kung kikilos siya ng tama ay aararuhin siya ng maraming manliligaw at hindi niya gusto iyon. Ano kaya at ligawan ako ni Justin?
Matanggihan ko kaya siya kung magseryoso siya sa akin? Sa kanyang kalooban ay alam niya ang sagot, subalit hindi siya magpapakita ng katotohanan kay Justin. Hoy, ano ka ba? Manonood ka na lang ba dyan habang buhay? Tawag pansin ni Justin. Hindi niya napansin na nakalapit pala sa kanila. Ayokong maligo, giniginaw ako. Ano ka ba? Ang init ng panahon. Pasingawan mo nga yung katawan mo, maligo ka. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Sa ayaw ko. Kung gusto ko ay hindi mo na ako kailangang pilitin. Ang kaso ay gusto kong lumusong ka rin dito sa pool. Wala akong baong pampaligo, no? Kahit na, sagot kita. At bago siya nakakilos ay nahila siya ni Justin sa tubig. Bumulusok siya at suminghap-singhap. Ikaw ba naman ang naka-jacket at naka-rubber shoes at nakasuot pa ng maong? Makakalangoy ka ba kahit ka marunong? Hudas ka, Justin, buwisit ka. Sigaw niya habang lulubog lilitaw siya sa tubig. Maagap na dinaluhan naman siya ni Justin. Inangat sa bewang at saka iniupo sa gilid ng pool. Hayan, pwede ka nang maligo. May ekstrang swimsuit si Lemon. Ayoko sabi eh. Tili niya habang hinihimas ang mukhang nabasa ng tubig. Ayaw mo? Gusto mong hilahin kita uli? Tumiim ang anyo niya. Nakatayo sa harapan niya si Justin. Mayabang na nakahalukip-kip at wari ay dinidisplay ang matitipuno nitong pangangatawan. Sumingasing ang ilong niya sabay igkas sa mga paa at pinatamaan sa mukha si Justin. Tumihaya si Justin sa tubig pero nakatayo kaagad. Namutla siya nang makitang may dugo sa ilong ang binata. Ikaw ba naman ang matamaan ng rubber shoe sa mukha? Matalim na tinitigan siya ni Justin at galit na umahon. Anong kasalanan ko? Siya naman ang nagsimula ah. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.